there's more life to them than virtual na hindi mo pa namimit. Kumbaga, ang namimit mo lang sa kanila is yung virtual self nila. Tapos mayroong nagsusuka, tapos ikaw pang tatawagan, ay ano ba to? Grabe, pang Miss Universe yung Miss sinagot sa Universe, atin ni eh. Bea. Inis na inis kami ni Miko noon pag kayo nag-meeting tayo tapos hindi kayo nagsasalita. Okay, so let's start. So again, welcome back to the virtual break room, your go-to space for real and unfiltered conversations about the virtual assistant life. Hindi lang naman siya sa virtual assistant, but to anyone who works from home or even not working from home. So again, I'm Miko Joy Ligon, the co-founder of Ligon Rizon Solutions. And again, I am joined once again with my beautiful team, my beautiful people in sa LRS. So this time, kompleto tayo. Before, it's just the creatives team, but today, we are joined by everyone in the team. So welcome, welcome. Again, we have newbies today na ngayon pa lang sila magpa-podcast. So again, our topic today, we're going to dive into something a lot of people, in remote work or in virtual assistance world can relate to, 'di ba? Kasi lagi tayo nasa bahay. So, ang question natin for today or ang topic natin today, do virtual assistant actually or remote workers actually need a team building too? Okay? So, we will ask each of one of you kung ano yung magiging opinion nyo, kung tama ba or is it a must to, have a team building? Bubulahin na lang natin siguro kung sino ang mauuna. But siguro kailangan natin kumuha from the newbie, no? Unahin natin siguro si John, si JM. Asyendero. Oo. So again, JM, welcome, and we want to hear from you. Do you think virtual assistant or remote workers do actually need to have team building based on your experience? Since actually last 2 weeks lang nagkaroon tayo ng team building. Anong date ba nun? That was 25. 25 to 27. It's a 2-day Ooh. event. So, how do you think, 'di ba, na ano bang nangyari nung 2-day na yun? Is it fun or if you can share your thoughts with us? For my perspective, VAs such as ourselves reluctantly need the team building, especially now we're doing virtual sesh or virtual meetings only, and we still need physical interaction between or among us. Then my experiences during our anniversary, which is dated October 25th to 27th, na okay sa behind or sa tunay na buhay pala is hindi ganito yung mga ka-work ko na may bubuga pa pala sila, hindi ko alam na singer pala to, na sa una mahihayin lang pero pag na-meet mo sa personal na ganun pala, alam mo yun, yung parang there's more life to them than virtual na hindi mo pa namimit. Kumbaga, ang namimit mo lang sa kanila is yung virtual self nila pero iba pala yung physical self nila. Si Bea, magaling pala kumanta. Si Kuya Jeff, ayun Sample. si Kuya Jeff Zombie ka dyan. Zombie. na makulit pala si Kuya Jeff, ganun. Si Nagwapo pala yung mga anak ni Anak Ate ni Ate Mona. Mona. Gwapo pala yung mga anak ko. Yun yung highlight niya talaga. Si Ate Mona, Gumagamit zombie talaga. Si Ate Rona, game master, lahat ng game sa panalunan, competitive. Parang may hinanakit dun sa Game Master. Na mga cowork ko pala is may lalabas mang talent na hindi lang pala sila sa work magaling pati pala sa tunay na buhay. Tapos yun na-realize ko rin sa sarili ko na yun, mahihain ako sa una, tapos pag naging komportable, naglalabas din kulit na una actually po nahiya po talaga ako pero nakita ko yung anak ni Ate Mona, gano'n. Yung anak talaga ni Ate Mona, no? Kinilig ka. Na-inspire. Kaya bigay todo to siya Tapos nakita ko po si Ramsel na okay, siya yung pinakabata pero kaya niya makipag-interact, gano'n na dapat at may age sa kuya, gano'n na kailangan makipag-interact din ako na okay lang dahil nasa safe space ako na hindi nila ako i-judge kung ano yung gawin ko, mga gano'n. Tama. Galing. Pero JM, gusto ko lang i-drive din yung question towards dun sa, this is your first team building ever. Yes po. And, okay, so based dun sa nasabi mo experience, it's fun naman siya, no? So, wala pang comparison kung paano yung mga team building before.
Sa school, nagkakaroon din kayo ng parang outing something, yung parang kunyari Christmas party, 'di ba, during college. This is something din kasi na parang gano'n. So, what can you, siguro ano bang take away mo siguro dun sa, nangyaring, team building? Was the game fun or, anything Pag na to answer the question po is, pagdating po kasi sa school or mga other team buildings po is, as I've experienced po, during the college, let's say high school, senior high, and college, parang pag sa team building po is nagkakaroon po ng competitiveness. So, wala po yung teamwork. Kahit po hindi nila kilala, tas ang nagmamatter lang po sa kanila is yung manalo sila, na wala yung sportsmanship, wala yung teamwork, basta po manalo sila, ganun. Tapos yung na-experience ko po within the team building occurred last week or last week po is nakita ko po na andun po yung competitiveness, pero andun din po yung teamwork, yung fun, yung sportsmanship. Tapos nakita ko po na kahit po natalo kami, okay lang, masaya, ganun, na kahit di parang namin hindi? nakuha yung prize. Na andun po yung parang essence ng fun. Parang di na po namin okay lang na natalo tayo kasi pag nanalo tayo, malalasing pa tayo lalo. Sabi po. Tulog. Oo. Tapos nakita rin po namin na deserve naman po ng mga nanalo, ganun. Tapos nakaka-enjoy po talaga siya kung isipin mo na Okay, so yeah, thank you dun sa sharing. Ang ganda ng sinabi din ni JM, no? Kasi especially like sa kanya is he's very new to the team building and especially 'di ba, working from home din siya. It's not normally to do a team building, especially kapag nasa all over parts of the world or all over parts of the Philippines kayo. It's really hard to put you together, 'di ba? Yan nga, transportation wise, 'di ba? Hindi naman lahat game, 'di ba? But I am really happy that we come together last 2 weeks ago na other people like katulad nila Bea and Jeff na we have to ano. flew them out from Jensan. So, ang layo din talaga nun. So, okay, thank you JM for sharing and I will have to pick another one para hingin naman ng sentiments nila or opinion doon sa team build. Siguro next one, Patrick, kaya ikaw na mamili para hindi naman ako sabihin bias ako eh. Kasi since si JM, first job niya, di ba? So, obviously, first team building, kumbaga, in the work setup. So, siguro let's share naman, or Ate Mona, if you can share naman, syempre, you've had experiences din, team building, di ba, on your previous line of work, ganon, or even sa abroad, how do they, di ba, how do they do it? Ba, is it necessary? What's your input on this? Bago kasi ako pumunta sa sa abroad, nag-work muna ako sa Pilipinas dito for 10 years. Oh. So, iba kasi yung sa atin kasi first time na sinama ang family. Sa amin, Okay. yung 10 years ko kasi na may team building kami or Christmas party. Ewan ko lang, well, nakasama ko yung asawa ko kasi magkasama kami sa trabaho. Work. Mm. Oo, magkasama kami sa work. Pero yung mga anak, gano'n, yung talagang family talaga, Mhm. wala. Ewan ko kung ayaw lang nila o dahil wala silang budget, gano'n. Ewan ko lang. Pero sa kasi, sa abroad naman, sa Middle East kasi ako, sa Qatar, kaya iba rin Iba rin yung, Bonding nila. oo, medyo mas, siyempre strikto, gano'n. At saka kadalasan kasi hindi ako sumasama 'pag gano'n. Kasi like merong time na swimming ang team building namin. Hindi na ako sumama kasi masyadong crowded. Tapos iba rin kasi yung alam mo yun, yung mga ugali. So marami ding restrictions. Better na 'wag na lang sumama. Alam ko rin naman na hindi ko mai-enjoy. Yun lang Pero naman. do you think it's a must na may team building activities ang isang company, be it virtual or in office na setup? Oo, para sa akin absolutely, parang gano'n. Lalo na sa remote setup kasi siyempre yun na nga lang yung opportunity na magkita-kita in person. Tapos importante talaga yung team building lalo na sa remote setup kasi it's a big help para maging strong yung collaboration niyo. Mas madali rin makipag-communicate kapag nakabanding mo na yung mga ka-work mo. Well, bonus na lang yung bonding time actually kasi mas madali talagang magkaintindihan kapag nakabanding mo sa game. Hindi lang sa task, sa off.
office, kundi pag nakalaro mo na sila, yun, gano'n. Parang you will feel connected sa team, mawawala yung awkwardness. Sa working in a remote setup kasi parang tapos may team building kayo, parang it reminds everyone na parang we're still part of a team. Na hindi lang tayo mga freelancers na magkikita-kita lang sa Google Meet, na magkakasama lang sa GC, na para mag-send lang ng noted po, gano'n, done po. Mm. Okay. O, di ba? Kahit work from There's home more tayo. to that. Oo, Kumbaga. kumbaga kahit work from home tayo, hindi naman ibig sabihin na work alone forever. Yun lang naman True. ang that's my 2 cents. Oh, 2 cents. 2 Ah. cents. 10 Pare. cents. Suklian niyo. And actually, just to parang add on lang dun sa sinasabi ni Ate Mona na minsan kasi may common misconception kasi about remote work or virtual work that they think it's the best for introverted people. But the reality is, diba? And I'm sure kayo, na-notice nyo na at this point, diba? That hindi, it's not true. It's not solely for introverted people. In fact, diba, dun na pa nga matitext yung pagiging extroverted nyo. Kasi diba, kahit pa paano, maharap ka pa rin sa mga clients, diba? Kung nagko-collaborate ka sa ibang mga ka-team mo, tumatawag ka sa mga diba, partners nyo, ganun. So, just wanted to throw that out. May misconception na ganun. And minsan nakakatawa pag yung mga tao, parang, bagay na bagay ako dyan kasi introvert ako, ganun. Diba? Tapos, pag nandito na sila, minsan nasya-shock sila kasi parang hindi naman to in-expect ko, ganun. But parang, hindi pang introvert tong trabaho na to, ganun. Hindi And so, nila thank you. na-assess. Yeah, ano? Wala po. Para walang dead air. Thank you, Ate Juana, for sharing that na. Pero ganun sinabi ni Ate Mona, not every, team building kasi is inclusive with family. Kasi, Usually kasi, di ba, may family day pa. Separate yun. Oo. Tapos, team building, family day, ganun. Pero yun, oo nga, tama naman lahat ng sinabi din ni Ate Mona na it's more the behind those desks, 'di ba, at home na okay, noted, yes po, yes. Yes, ma'am, yes, sir, 'di ba? Or just, hitting deadlines and KPIs, 'di ba? Na there's more to life out there, 'di ba? Kasi lagi lang tayo naka-enclose if sometimes ang setup nyo is nasa isang kwarto, or nasa isang bahay, parang 4 na sulok lang yung lagi mo nakikita in a span of 1 whole year, 'di ba? Naglalabas kayo in family, 'di ba? Pero hindi mo, you can get to see your teammates or, workmates, 'di ba, on a daily basis. Kasi parang wala naman atang magkapit-bahay dito sa atin. Kay Jeff and Bea, siguro, and nagkapit-bahay si Jason at si Angel. Si Gwen at si JM. I mean, but your other, colleagues, diba, hindi nyo naman sila daily basis nakikita. Diba? And, diba, nakakainis na rin naman kung kakausapin mo pa sila sa messenger, diba? Na parang same lang din naman, nag-zoom lang din kayo or nag-messenger lang din naman kayo, diba? It's just the same. So, it's great, diba? Okay, so, good insights yung kay Ate Mona. So far, pabor pa rin sila sa bakit nga ba tayo nagte-team building. And sige, next one, sino ang next natin? Siguro I would pick, kinakabahan sila. Bea. Sige, doon naman tayo sa Bea. Bea, why do you think ba na even as virtual worker or work from home peeps, is kailangan din ba natin mag-team building? What can you say about that? Okay, sa remote setup, kulang tayo sa personal interaction, can sometimes feel isolating. So, team building help us bridge the distance para magkaroon po ng connection, and it's remind us na behind every Slack, message, or email, may totoong tao, may personality, hindi tayo nag-iisa, may team tayong sumusuporta sa atin. Kapag walang connectedness or relationship kasi, it's difficult. The job itself is already difficult, so one that make it lighter and happier are the people that you work with, Grabe, pang Miss Universe yung Miss sinagot sa Universe, atin ni Bea. May pose yun. Grabe yun. Parang, And yun na lang yung kulang kulang. dun pa lang sana yung first sentence, a little bit isolating, di ba? Wow. Di ba?
Wala na kaming tanong, Bea. Wala, pipiliin ka na sa top 5. Oo nga. Sino papasok ba ang Jensan? Grabe. Grabe yun. Short but Mm. sweet, no? Mm. Yung sinabi ni Pasok Bea. sa second round. Ang galing nga. To be honest, ang galing ng sinabi ni Bea na parang wala masyadong explanation but it's actually a little bit isolating, 'di ba? Pag nag-work kayo, 'di ba? Tumatawa ka kasi over, 'di ba? Sa Discord nagjo-joke tayo. Tumatawa ka minsan para ka ding tanga, no? Kasi tumatawa ka tapos wala kang kasama sa bahay. Tapos, yeah, diba? Pero what we created here is a real connection despite of the distance. Tama naman, 'di ba? Na Yeah. pwede naman pala tayong magsama-sama. Syempre, pera pa rin ang kailangan para magsama-sama. But actually, I think, opted na parang it's important din na once in a while, you get to see the people behind those screens, di ba, na working. Na parang sinabi din ni JM kanina na magaling din pala sila sa ibang aspects, di ba, or passion nila sa buhay, like singing, di ba, like Bea and Jeff na biretera pala ng taon, 'di ba? So, there are a lot of things surprising, 'di ba? Kaya nga sabi ni Patrick, bakit nahihiya mag-call si Bea? Ang lakas, ang ganda pala ng boses, 'di ba? So, there's a lot of things that nakaka-surprise, 'di ba? Na hindi nga to nagsasalita, 'di ba? Si Jamie, we won, Robbie. 'Di ba? Robbie, we won. So, may sabi pa niya sa akin after ng anniversary, sana po nakita niyo akong dumaldal. So, parang pinakita niya talaga sa akin na, Mami, dadaldal ako ngayon. So, it's actually, we've seen the unfiltered version of you during dun sa 2-day. Nakita niyo din ako kung gaano ako uminom. Diba? Inabot ng umaga. Tama din na sinabi ni Ate Mona na parang nakikita mo yung yun nga, yung unfiltered version ng other people, 'di ba? Na hindi lang siya dun sa nag-work na parang all professional pagpasok, 'di ba? Good morning and handa na mag-work and everything that we do on a daily basis, 'di ba? Na meron pa lang chance to get to know the people, hindi lang yung mga katrabaho natin, but even the families. So, that's very actually priceless for me. Actually, sabi ko nga, diba, hindi naman talaga kayo gusto kong makita. So, makita yung families. But, diba, we get to see the people na sino ba yung nag-i-inspire sa inyo on a daily basis, diba? Hindi naman actually yung work yun, diba? It's the people who supports you. Because being a virtual assistant or being a virtual worker, it's hard. Hindi siya something, diba, na may makakachikahan ka pag nasa office ka, diba, nasa kabilang cubicle mo lang na, huy, anong lunch natin, diba? Wala namang ganun diba? So, dito, anong lunch natin? Ikaw pa mag-iisip, ikaw magluluto, diba? Kasi hindi ka naman bibili pa sa labas, diba? So, there's a lot of things going on sa virtual assistant. It's not something, tamang sinabi ni Patrick, hindi ganun ang virtual assistant. It's more to life, to be honest. It's harder than you thought it is. Yun, ganun na sinabi ni Bea. Ikaw na. Share ko lang din po. Sa sige, previous job ko po kasi, nagkakaroon kami ng team building. Pero yung mga kasali lang po is yung mga managerial position. So, medyo yung competitiveness and pressure is andun. Pero yung team building po natin is magaan lang, masaya lang, walang pressure, and always po kami pusog. Ang ganda po ng venue. pa po kayo, no? Totoo. Naalala ko, pipicture kami lahat ng puto. Chicharon, puto. Soft drinks. Pero yun, baka naman Bea, hindi ko lang alam. Pero team building yung managerial lang. Kasi meron kami din ganun. Pero exicom, para mga sales. Yung budget lang po kasi is pang managerial lang po. Okay. So, one thing Madami din po kasi, kaya maybe hindi kaya ganyan. oo. Pwede naman siguro per branch. Parang ganun, di ba? Or 2 branch. Yes po. Bali, doon na po pumapasok, iniisa na po yung Christmas party per branch. Pero meron ganun kami before. Pero sales planning. Pero meron din kami team building.
before. Pero hindi nga din kasama yung Mm. +1. Wala kang +1 kasi Wala po. kayo lang, 'di ba? Pero actually it's different kasi pag yung on-site ka, nakikita mo araw-araw halos yung ka-work mo. 5 days a week, sometimes 6, 'di ba? Kasi minsan 6 days ang pasok. Pero in virtual setting, actually exciting siya, no? Ako, grabe, hindi nga ako makatulog nung Friday o bago kayo kitain ng Sabado. No? Parang, alam, bakit ako magising bukas? Malate ako. So, excited ako to meet everyone kasi it's a once in a life, hindi naman once in a lifetime, once in a year na lang siya mangyayari. And parang halos lahat tayo nakasama naman. Ang nakaka-excite dun is, ano kaya ang ugali nito sa personal? Diba? Is it approachable ba din tong tao na to? Mahiyain pa rin ba to sa personal? Pero parang hindi. Parang lahat na nakita ko kayong kapal ng mukha no? Nung pagdating, parang hindi kayo, parang magkakakilala na, sabi nga ni ate mo, parang magkakakilala na kayo for a very long time. 'Di ba? Kasi 'di ba, even sa school, kahit classmate mo na nga siya last year, pag first day of school, parang minsan may awkwardness pa rin 'di ba? Parang kabilang section din last year gano'n, 'di ba? Pero dito, 'di ba, wala tayong the good thing about us, wala kasi tayong hired. Everyone here, I always tell you to treat everyone with the same respect, 'di ba? Kung paano magustong i-treat ka. So, I think, kinakwento ko to din kay Patrick, na parang nagbunga naman pala yung culture na gusto namin ipamalas. Ano ba yung MMK? Na parang gusto namin i-achieve, diba? Na sana pag nagkita-kita sila, they get to know each other, na hindi lang basta, para lang mairaos namin tong 2 days kasi ni-require kami. Di ba may ganun? Ako ganun pag pumunta ako ng team building, sana matapos na tong team building na to kasi pag hindi ka sumama, absent ka. So, kailangan mong iraos yung team building para may bayad ka and at the same time, hindi ka pag-iinitan ng HR nyo. Ay, totoo yun So, pag yung KJ naman tapos next week, hindi ka papansin ng buong office kasi hindi ka sumama, diba? Parang everyday ko na kayo nakikita, 5 days a week. Tapos, sama pa ako. So, may ganun. Pero it actually depends on the culture that you're working. Kasi 'di ba tayo, siguro we've built something extraordinary all throughout the 1 year. Kaya siguro excited din tayo to see everyone in flesh. Anyway, thanks Bea for sharing your thought and your answer. Miss you answer. So again, siguro sino ba ang next natin? Doon naman tayo sa luma. Sige, si Angel. Yeah, si Angel. Ano ba? Ang experience mo ba ng team building is yung na-experience mo sa BGC o sa Kasamiti? So baka naman pwede mong i-share, di ba? Kung ano yung experience mo during the team building and if you think it is actually an important event that a virtual assistant would go. To start, ko lang po, na second time ko na po itong na-experience yung team building. Pero first time ko po na sa virtual since sa mga kakampan po ako. Pero makakapagkumpara po ako kasi hindi ko na-experience yung na-experience ko dun sa Kasamiti, dun sa team building natin compared dun sa last na team building ko dun sa company. Kasi po kagaya po nung kay Labea po, kung sa kanila po, mga managerial lang yung mga may team building. Sa amin po, lahat naman, pero team building po kayo Pero yung mga boss po, magkakasama pa rin, yung ganun. Parang may mga grupo-grupo pa rin po kayo. So, very important po talaga to sa atin. Especially po, virtual assistance tayo, virtual lang tayo nagkikita-kita. Very important po kasi, kagaya po sinabi ni JM, nakikilala po natin yung sarili natin. Yung mga iba-iba natin. Nakakapag-collaborate po tayo sa iba. Nakilala mo yung sarili mo? Kagaya po ngayon, wala nang hiya-hiya. Kung pag may mga kailangan po sa bawat isa, nakakapag-communicate na ng maayos, nakakakuha na ng response, ganun po. And yung team building po is hindi naman po siya, hindi po siya about gastos lang. Feeling ako yung gumastos. Hindi po, parang investment po siya sa tao para po makilala nga po, mas magkaroon kayo ng collaboration. Yun lang po. Okay. So, gusto ko yung sinabi ni Angel kanina na. Gusto ko yung sinabi ni Angel na after the team building, wala nang hiya. Walang hiya. Walang hiya. Pagdating ng team building, walang hiya. Talong na wala nung after the pagkatapos. team building, siguro, parang your work-related
relationship after the team building, 'di ba? Syempre balik virtual na tayo ulit. Mas siguro you get closer together, 'di ba? Na mas madali na mag-approach, 'di ba? Mas ang ingay na nga na Discord. Tapos I mean, there's a lot of things, 'di ba? Na, "Uy, nagkita na kayo," 'di ba? Na parang alam ko na 'tong person na 'to. And actually, it's alam niyo, it's something like para mong kamag-anak sa malayong lugar or para mong kamag-anak na OFW, yung bumalik na tayo sa reality, 'di ba? Na parang, "Uy, sa virtual na lang ulit tayo magkikita." And the good thing about it is you're starting to feel that you're wanting or you're excited for another team building, 'di ba? Towards the next year. Ang hindi lang excited sa atin si Karen kasi magastos tayo. Sabi niya, nag-iisip na naman sila ng plano-plano na yan. Hindi na nga maka-keep up, sabi niya. Karen. Pero yun, actually, kasi dapat yun ang question ko does our team actually improve after natin mag-team building, 'di ba? Yung relationship ba natin with our team members or workers, 'di ba? Meron nga ako narinig, 'di ba, nung nag-stand up tayo the other day, 'di ba? Meron na silang beshi, meron na silang sisterette na tawagan, 'di ba? Na parang, ano? Parang 2 days na kayo nagkasama. So parang meron may kumare na ata dito. Or kahit yung anak ni ate mo na, di ba, minsan, like, Naririnig nagsa-chime natin. in. Oo, sa background. I think naman, yung team building na ginawa natin served its purpose. And talagang, kumbaga, in the sense of ano bang goal natin sa team building na yun, it's to build, diba, a stronger bond with the team. We achieved that, diba, yung event na yun. Actually, kanina ko pa iniisip to nung binabasa ko yung question, no? Just to share na lang din. Kumbaga, bakit nga ba natin tinatanong kung need ang team building when it's obvious that it is needed? Diba? As everyone can agree. Pero bakit ba natin tinatanong? Bakit may constant discussion? Diba? It's because siguro we had sa culture natin here in the Philippines, 'di ba? Not every team building achieves the purpose, 'di ba? Sometimes may mga hidden agenda kayo, 'di ba? Yung mga kalokohan na ginagawa lang reason yung team building just to make it happen, 'di ba? Yung mga underlying na mga agenda. So, hindi na-hit yung intended purpose niya. That's why laging na-bring up yung topic na kailangan ba yung team building? Diba? In our case, I think kasi it's a combination of, diba, we're working virtually, lahat tayo may anticipation na ma-meet ang isa't isa, makasama ang, diba, bawat isa. So, all of those combined, kumbaga, contributed to the success of the team building. Ayun. So, yun. Kaya, ba't nga ba natin tinatanong? Kanina ko pa it's because kasi nga, not all companies or not every team building event, diba, is 100% success. Diba? Some of them fail. Diba? Some of them actually even drives team apart. Tulad nung shinare nila Angel na minsan lahat naman magkakasama pero there's usually grupo-grupo. Yan yung mga, and I think respectfully, I think kumbaga they miss the purpose, kumbaga, kaya may mga ganun. Pero in our case, di ba, we're happy naman na, and it's because we're also small at this point in time, di ba? Kasi once siguro pagka nag-grow pa tayo in the future, hopefully we can, di ba, manage to keep the same bonding. Pero for now, di ba, susulitin na namin na we're still small and we can still get to, di ba, meet someone kasi meron mga sobrang laking company, di ba, minsan yung pinaka-boss di naman nakilala yung nasa rank and file eh. Pero in our case, at least we're happy to, di ba, see na, di ba, when I look at Jason, gonna ask Jason, alam ko kung ano ang bag nito sa work namin ngayon, di ba, and each and every one of you. Ganon, when we see you, we know you by name, and we know, kumbaga, the contributions that you're making. Nakalimutan ko na yun. Sinabi niya noon. Pero tama. Kasi meron din talagang stigma dun sa team building na parang, minsan ayaw mo sumama kasi usually, diba, I hate to say this, but sometimes meron silang other agenda, which is
yung may asawa, meron din girlfriend doon Mm. sa team building, 'di ba? Kaya yung mga asawa na hindi naman na nandoon sa company na yon, worried, 'di ba? Na wag ka na sumama kasi ano lang naman 'yan eh, inuman lang naman 'yan eh. Tapos may makikilala, magkakaroon ng kasalanan, 'di ba? So nagiging stigma yon sa team building na parang pag sumama ka diyan, pag uwi mo may kasalanan ka na, 'di ba? One day ka lang umalis, kaya 'di ba, maraming nag-aaway na mag-boyfriend, girlfriend or mag-partner 'di ba na, "Uy sumama diyan." Even yung mga quick hangout lang ayaw mong pasamahin because you don't really know the people your partner is working with, 'di ba? Kaya ang tinry talaga naming i-achieve with this anniversary natin or yung team building natin is to get to know kung sino ba yung totoong pamilya mo or sino yung totoong jowa mo, isama mo. 'Di ba? Sino ba yung legal? Okay? Kasi gusto namin makilala and then eto ba talaga is the one who inspires you to get up every day and work. And alam mo yun, ayaw kasi namin ng magulo eh. Kasi Patrick and I, we've been in corporate for almost a decade. And same year by year, ganun ang nangyayari until I lost touch na parang ayoko nang sumali dyan sa team building na yan, i-absent nyo na lang ako kasi mag-aalaga ka ng lasing. Tapos, may mag-aaway kasi, Punta kayo sa nag-aaway pansol. magjowa. Tapos, laging gusto nyo dagat na something, wala naman kayong gagawin. Walang interaction, 'di ba? Na parang, ano bang games na medyo collaborative naman, 'di ba? Hindi eh, kanya-kanya eh, 'di ba? Kanya-kanyang tago sa sulok, 'di ba? Oy, bebe na kita pagdating natin sa office ah. May mga ganun eh, 'di ba? May nangyari naman ganun sa JM pati si Jason. Jason po. So, may ganun. So, with us, it's very inclusive. Wholesome. Oh, and I would say very wholesome. genuine na gusto lang natin maging magkakakilala, 'di ba? On a deep level beyond dun sa working natin, 'di ba? Na parang can we at least take a break for 2 days na hindi tayo mag-uusap about the KPIs, 'di ba? Or ano bang deadline natin. We just want to see you kung gaano ka ba ka-competitive para alam naman namin na competitive talaga si JM pagdating sa mga games and even at work. So nakita natin lahat ng mga unfiltered versions nyo, 'di ba? And actually, nag-change yung, how I look at team building, after nung team building natin. Kasi dati nung di ba, 10 years sa BPO, almost every quarter ang team building nun. So, umay ako nun. Kaya, at some point, parang, and Nico knows this, na leading up to our team building, parang, excited ako makita kayo, pero may na siya sa akin, may negative na, kumbaga, hindi ako all in to make it happen. It's because of my bad experience, hindi naman dahil sa inyo or dahil ayaw ko kayo ma-meet. The fact that it still happened and it was a success, parang nag-change yung outlook ko towards team building na if done right naman, rewarding naman pala. So, very kailangan maingat yung execution. Kailangan it has to be done. Kumbaga, coming from a good, 'di ba? Coming from the right place, 'di ba? Coming from a place of really genuinely trying to know people, ganun, trying to get the people to know the people you're working with, ganun. Kasi if not, then baka pwede siyang ma-derail, 'di ba, into something na catastrophe, ganun. Pahirap na yung word dito ha. So from Bea to catastrophe. So yeah, tama. Tama naman din lahat. Sino na yung last? Bea ba yung last? Si Patricia wala pa. Sige. Si Patricia na lang. Naiiyak agad? Hindi kasi hindi ko to first job, pero first team building ko to kasi medical field kasi yung work ko dati, sa clinic, sa hospital, wala namang mga ganun-ganun dati. Yung mga ka-work ko, relay lang kami ng patients, ganun-ganun lang, daanan lang. Parang yun pa yung virtual na di ba, yung ganong setup pa kasi may iba din silang grupo, ganyan-ganyan. So, parang mas
ayan, masaya lang din yung experience ko sa first time na team building ko kasi na-experience ko siya with family ko. Si Ali, kakagising lang, diretso agad sa pool, gano'n. Pa siya kumakain, Kita ko si balik Ali dun. agad. Pagdating may schedule ng laro eh. By 1 a.m. na laro na siya agad. Mga ganun. Masaya ako kasi na-experience ko. Nasagot na kasi nila lahat. Communication, chu-chu, lahat. Pero yung first time ko is memorable siya dahil na-experience ko yun with you, with the team, and with my family. So kung kailan ka pa nag-work virtually, doon ka pa nagkaroon ng human interaction. Kumbaga sa Opo. mga ka-work mo. No? And medtech ka, di ba? Opo. So Dati, ako, medtech din ako, hindi ako graduate kasi hindi ko ma-picture out yung sarili ko. Magtatrabaho ako sa isang lab for the rest of my life. Tapos magtitingin ako ng, di ba, ng mga, ng wiwi, ng pupo, specimen, gano'n. So sabi ko, ayoko. ganun lang po sa amin dati. Pag natapos ng tignan yung microscope, pasa mo na dun sa iba mong ka-work. Tapos na. Ganun lang. Wala nang ibang usapan. Like, magkakaroon ka lang ng friend kapag kasabay mo siya na hire, ganun. Kasi, syempre, yung mas matanda na sa'yo or mas matagal na sa'yo is may grupo na sila. Pero, yun, Dapat talagang binuwag mo. magsistick. Magsistick lang ako nun sa iisa kong friend, saka sabay ko siyang na-hire, ganyan. And matagal din kasi ako nag-stop na mag-work. So, talagang, happy-happy na. Happy na. Wala palang Pero team building ang hirap nga hotel. nun, no? I mean, ako din na-feel ko yan dati kasi hindi ako approachable. Approachable ako ngayon. Nakikita niyo naman ako. I mean, pag nakikita nila ako on, like, siguro yung parang resting beach face mo daw, sabi nila, hindi ka approachable. Tingin nila masungit ka or hindi ka something. Or hindi din kasi ako mahilig makiride on, especially kapag hindi ko parehas ng values. So, may ganun ako eh. So, hirap ako magkahanap ng kaibigan sa work. Yun lang, isa, ganun. Tapos pag yung isa pa na yun, umalis, yung parang gusto na mag-resign, gusto mo na rin sumama sa kanya na, sige, mag-resign na rin ako. Ay, ganun, di ba? Kaya, Yun yung team building nyo, resignation. oo, di ba yung, kaya pag Certificate of na-attach resignation. na-attach ka talaga dun sa workmate mo, huwag ka muna resign kasi hintay mo natin 13th month pay. Di ba? May plano pa kayo, di ba? May plano kayo na, muna, kasi pay later pa ako next month eh. May something. Pero here, we're trying to build a family na hindi ka lang magkikling to one person. Na everyone here, you can depend on someone and they can help you emotionally and even sa work, diba? Baliktad pa rin sinabi ko. That not just work. Financially. Hindi financially. Huwag tayo maghiraman ng pera. Masama yun. Nakakasira ng buhay yan. Lang kayong manghiram ng pera. Pero, nagets ko, but kasi, syempre, friend ko si Patricia, not just work, but we're friends since high school. Umiyak nga kami ng team building, di nyo kami nakita. So, kasi natulog kayo ng maaga. So, nag-iyakan kami ng team building. Sana nakita nyo ako. So, we're trying to reminisce the old days. Kasi dati, wala kami pera ni Patricia dati. Kaya naisip nga namin, sabi ko, naka-Sunmig Lights tsaka Sunmig Pilsen na kayo. Kasi dati, Tanduay Ice lang iniinom namin tsaka Colt 45. Naghahati pa kami nun kasi 22 pesos ang Colt 45 before. So, nung high school kami. So, pasaway din naman talaga kami ng high school. And to be honest, Patricia and I, wala kaming alam kung saan kami magli-lead towards college. Di nga namin alam kung anong kukunin namin. Di ko nga alam na mag-medtech yan. Ewan ko kung dentistry. Dentistry yung gusto ko na sabi ko, gusto kong ngipin. Kasi mukhang mahal magpa-dentist eh. Malon brace, ganun. We don't know anything. So, and ito nga lang yata yung 2D na nakasama ko si Patricia eh. Kasi actually, lagi kaming nasa Kabanatuan, pero we don't get to see each other. Mahirap kasi you have personal life, pero I love kung paano niya shinare. Thank you for sharing yung sinabi mo. And that's what we aim, diba? Meron kayong mga first time na may experience. And the plus there is, na-experience mo siya with family. It's a core memory, diba? Na parang, ako, yung anak ko nga diba si Fiona, hinahanap ko, nag-aayos ako ng buhok dun sa villa. Nandun siya, nakikigulo sa inyo. Kasi hindi ko alam na pinag-a-add niya na pala kayo sa Facebook, na parang friends pa niya ata kayo lahat compare sa akin Diba? Recently lang kami nag-followan ng iba pero yung anak ko parang siya talaga yung nagpa-team building. So yung very and
Actually, that's a core memory to me. Fiona is very mahiyain. Never siyang kumakausap ng tao. As in, talaga magtatago siya or talagang mami, sisiksik yan kay lolo. Pero this is the first time I saw her na talagang nakipaghalubilo siya to anyone na hindi niya kilala. And then, mas kabisado pa niya yung mga pangalan niyo. Ay, nag ko na si Kuya Jeff, gano'n, sinachat ko nga siya, ganyan. Tapos, nakita ko na pinapakita pa niya yung ipon niya. Kaya pala naghahanap ng lalagyan ng ano ngayon, pera sa akin. Kasi nga, palagos pa aesthetic niya ipakita. Pero ayun, it's actually a good experience. And na-surprise kami, even my dad, na-surprise kami kay Fiona na parang, uy, nakikipag-usap siya. For the longest time, yung classmate niya nga, ang dami nila magkaka-classmate, pero parang dalawa lang yung kaibigan niya doon, hindi niya kakausapin. Pero with you, di ba? May picture pa nga sila ni Bea, nakita ko eh. May picture, Yes po. may picture sila ni Bea, di ba? Ano nung umpisa ayaw lapitan si Bea. Oo. Eh, dati yun, hindi mawawala sa punja ko yun na parang, saan si mami na, saan si mami. Ngayon, nakakaalis na siya na hindi niya ako nakikita. So, it's a fun experience. And yun, thank you for sharing, Patricia, yung naging experience mo. So, sino ang next natin? Si Gwen. Yes po. Sa akin po, after the team building, mas naging comfortable po ako makipag-usap sa kanila. Kasi po before parang nahihiya pa po ako mag-approach, parang nahihiya pa po ako magsabi na, ay, pwede po bang pakisuyo yung ganito? Ngayon po parang mas okay na po ako makipag-usap. And then, mas nakakapag-joke na po ako sa kanila. Kahit po minsan parang ang nonsense po ng joke ko, sinasakyan naman po nila. Yun lang po. Oo. Actually, Gwen is mahiyain. Hanggang ngayon naman, mahiyain pa rin talaga siya. I mean, kahit nga feeling ko iuutos mo yung buong trabaho mo sa kanya, gagawin niya para sa'yo. Ganun siya kamahiyain. Nung first 3 years ago, first namin kinuha si Gwen is, as in parang yes, no, maybe. Pang Pinoy henyo lang ang kaya niyang sabihin. So, yes, opo. Showtime. Hindi po. Yun lang yung words niya. Parang wala siyang any vocabulary. Sin yan lang. Oo. Noted, ganun, acknowledge, and everything. Pero nakita ko yung mga spoofs, yung videos nyo behind the scenes, even yung second day na hindi na yung nagpe-picture kayo. TikTok pa kayo, ha? Diba? Tsaka, meron na siyang interaction talaga with everyone. And may boses na. Actually, lahat na kayo, di ba? Para may boses na. May opinion na kayo, di ba? Meron na kayong suggestions. Dati na parang, okay, sige, kung anong tingin yung magandang gawin, ganun na lang, di ba? Ako ganun, check out ako lagi sa team building. Diba? Bala kayo, ano, di ba? Pag gagawin kayo ng cheer, di ba? Group yourselves into 6, ganyan. Gawa kayo ng cheer, tas ipe-present nyo, di ba? Yung lahat ng kahihiyan mo, di ba? Pero, minsan, ayaw mo makisali kasi parang hindi naman tayo nag-uusap sa office. Tapos makikita mo yung bossy mong katrabaho. Parang ganito kayo gagawin. Ganon. Pero at least nakita ko lahat kayo. Bossy pala talaga lahat kayo, no? Jamie. Ulit, hindi gitna. Diba? May ganun eh. May director talaga eh, no? Kahit si Ramsel, nakikita ko din, di ba? Na may mga stronger voices pala here, di ba? Hindi lang pala from... Di ba pag nakikita ko kayo sa virtual, ayaw niyo mag-usap or walang nagkukwentuhan, di ba? Pag may nag-joke, lalangawin yung joke doon or baka mandatory, haha na lang kayo react. Di ba? Si Rona minsan ganun eh, pag hindi niya alam yung gagawin, kung ano yung huling reaction, yun na lang yung i-react niya eh. Kahit walang context. Haha na lang kasi haha din sila, di ba? Dabag sa loob niya yata yung, Para makisama tayo. Ngayon, para nakikita ko kayo, nagbabackread talaga kayo, parang, wait, kailangan ko sumama sa chismis. Hindi pwedeng kayo lang yung may juicing alam. Di ba may gano'n? Nag-e-effort ka na. Ako dati, papalipasin ko lang yan. Hindi ko na ibabackread yan. Papakwento ko na lang ano nangyari. Pero ngayon talagang may mga invested na din kayo sa isa't isa, sa kwento ng isa't isa. And that's really, no amount of money can pay that. So, looking back, di ba, mga around this time last year, inis na inis kami ni Miko noon pag kayo nag-meeting tayo, tapos hindi kayo nagsasalita. Since, mga to. Parang
pipi ba tong mga to? Tapos Or naka-off ano yung ba? camera. Yung naka-off pa naka-off yung pa yung camera, camera? ganun. Diba na parang ano ba, kakainin ba kayo? Diba? During the meeting. But we really, really want to, push this team building. Kasi gusto namin na it adds value sa inyo or it adds as, a lesson. Or hindi naman lesson. Ano ba? It adds a skill to, collaborate with other people. Na parang kahit hindi mo kilala, pwede ka mag-collaborate. 'Di ba? Na parang, hindi, tingin ko mali yan, 'di ba? At least you have the power, the voice to tell no when it's no and yes kapag nag-a-agree ka talaga. Hindi yung makikiride on ka na lang na, sige, sige, okay na yan, sige, okay, 'di ba? Pero ngayon nakikita ko na parang, ang dami niyo nang alam. Mahirap talaga nung umpisa. Pero I guess, kasi nag-decide kami ni Miko syempre na bumuo ng team. Kumaga may bini-visualize kami. May visualize kami paano ba yung exchange ng ideas, collaboration, 'di ba, during the meetings, ganun. And then siguro dahil impatient kami, kumbaga mga 2 weeks in, ine-expect na namin sa inyo yan. Which is, kumbaga, we're sure, mahirap din para sa inyo during that time kasi nagtatansyahan pa kayo, 'di ba, hindi nyo pa alam, pag humirit ba ako ng joke dito, magiging receptive ba siya o ma-offend to, ano ba? Ganon. So I'm sure may mga ganon din kayo mga concerns during that. Kahit yung mga sobrang reserved. Before si Bea, hindi ko naman, tahimik lang. Admin works. Ganun. Tapos nakita siya may pag-interact sa inyo. May kulit din all pala kahit pa paano. May pagka-lukaret din pala to si Bea. Yung mga ganon. Di ba? Kasi minsan, parang seryoso yung sinasabi niya. Tapos biglang may i-insert siya na joke ganun. So yun yung mga type of back and forths na kumbaga na visualize namin. And yun yung culture na gusto namin i-ingrain sa lahat. And dahil, di ba, tsinaga natin yung first half of the year na ganun may awkwardness, di ba? Ngayon, di ba, pagka may bago na, tulad nila Ramsel, nila Jamie, it's easier now to show them what we want, kumbaga, culture-wise, 'di ba? Dahil ngayon, kayo na yung nagpapakita nun, 'di ba? Yung existing team members na, ayun, so, buti, Lord. Salamat. Salamat, Lord, hindi pala sila pipe. Kinabahan na talaga kami na PW, di ba tong mga hinar natin? Diba? Kasi before, nung nag-start kami na parang siguro mag-hire na kami, sabi namin ni Patrick, ano bang i-hire natin? Yung someone, parang last topic natin sa podcast, na is it someone na may experience na para hindi na ba tayo mamblema? Or is it someone, are we ready to have like an extended family na parang mag-aanak, tapos tuturuan mo ng lahat, 'di ba? So, nung una, kinabahan talaga kami sa inyo, muntik kami magsara, yung LRS. Na parang, sara na kaya natin to. Kasi parang, hindi naman din sila nag-uusap, tapos ayaw din na lang may kausap, 'di ba? Parang tinatry naming tanggalin talaga yung stigma na dapat introvert ka kapag nag-work from home ka, 'di ba? Kasi ang dami, even ngayon, 'di ba, I still hop on calls, I have discovery calls, I talk to my fellow VAs, I attend mga webinars, and then I get to hear people na parang introvert nga daw talaga kasi type lang. Type lang? Ha? Kalingya kita. Type ka lang, tapos mag-out ka na. No, 'di ba? You have to think, 'di ba? Kailangan mo rin naman paganahin yung utak mo, 'di ba? And kailangan mo rin magsalita kasi you need that, 'di ba? Hindi nang naman kailangan, hindi mo na ilalabas yung kasi baka mamaya may frustrations ka pala, meron ka, depressed ka pala, may pinagdadaanan ka pala. You have to talk to people din, 'di ba? At work. And again, the good thing about here, safe space naman si LRS. Tinry natin i-build. Kaya sabi ko nga sabi din namin ni Patrick na it's okay to scale slow kesa naman maging Scale wrong. oo, 'di ba? But we have to do it right, 'di ba? Na parang gusto namin na pag dadagdagan tayo, kailangan same values natin. Kung hindi, ligwak ganun. Sorry. Pero hindi naman. Kailangan talaga, nagmamatter sa amin yung values. Hindi pwedeng kupal ka dito because bago ka, tas mas marami kang alam compare dito sa mga people na matagal na dito.
Hindi pwedeng gano'n. You have to, kailangan mo makisama. And so far, wala pa naman nag-aaway dito, no? So, wala pa naman. Shout out. Shoutout nyo naman dyan, mga taga... So, moving on, siguro hingin din natin yung input ni Miss Karen. Kasi, Hindi nakasama si Miss Karen, but she has a very, very important thing to do. Willing na nga talaga tayong ipaliparin si Karen from Leyte. But next time, sinabi ko kay Karen, next time sasama na talaga. Pero at least graduate ka na Karen next year, no? Yes yung po. kay Miss Karen, delayed gratification ang tawag doon. Yung, di ba, yung either pipiliin niya yung ngayon, di ba? Or pipiliin niya yung something better. So, pinili niya yung something Pinili niya yung much Taiwan. better. Hindi niya ko yung pag-aaral niya. Yung pag-aaral. Okay. Kala ko yung next Taiwan year. versus Na parang, Pampanga pala. ay, Pag-aaral. ayoko Pampanga lang this year. Oo. Parang nabalitaan ko Taiwan daw next year. Tayo sa Taiwan, di ba? Aim big, sabi ni Karen. Miss Karen kasi nagsischooling pa siya. So, medyo, ano na ba yun? If you don't mind sharing, Miss Karen, ano na ba yung law, di ba? Hindi, business, General Business Management po. ayun, general Ayun, business. so, nagsischooling. Papalitan na kami ni Miss Karen. Di kaya. Pero hopefully, Miss Karen, sa next na team building, kaya approve mo yung budget, ha? Kaya galingan natin lahat para may pang-budget tayo. Yun, so, para naman, di ba, although, para naman, hindi ka naman na-feel na parang hindi ka nakasama nun kasi, you gel so well with the team. Binobola si Miss Karen. Para sa approved budget ba yan? And thankful naman kami talaga sa work mo and for helping me go out with the accounting. So, back to my question, Ms. Karen. Ikaw ba, do you have any experience with team building? Do you feel ba na it's, diba, on the virtual space, do you think it's needed? Yes po. Actually po, for 15 years in the company, bali, madami po kasi kaming branches. So, hindi kami nagmi-meet and sometimes, nagbi-visit ako kasi nga, I'm in a manager position. So, yung lahat kasi ng team building ata, na-try na namin, no, with family. So, una, mayroon pa kaming tinatawag na employee day. But kasi nga lumalaki yung company, so we have to reduce also the cost than the budget. So, we converted into employee day. So, every 3 years, meron talagang team building yung company. Lahat ng branch within Samar area, tapos may Mindanao pa kami. Pumupunta talaga sila sa main branch. Malaki-laking gastos. Ang naano ko lang is, kasi nasa managerial ka. So, hindi mo siya nai-enjoy kasi busy. Dami mong inaatupag, dami mong kailangan gawin para ma-accommodate mo sila lahat. So, from catering to sa lahat ng venue. But, what I really do like it is the happiness that the people, you see them na nag-enjoy sila, then they will say, sana sa susunod, ganito naman. Malami silang mga feedback na nakakapagsaya, even though kahit burnout ka dahil sa dami ng preparation ahead of time. Pero yung words na thank you, yung words na ang saya namin, yun lang, na parang worth feeling na yun para sa akin. And also, hindi talaga yun, yun nga, sabi ni Mami ko, yung mga lasing. Also, mayroong mga times pa nga na tinatawagan ka kahit nasa bahay na, Ma'am, hindi namin sila papaalisin. Sabi niyo, bakit? Anong nangyari? Nasira po yung, bench sa swimming pool. Bakit? Tinalunan, Ma'am. Kasi lasing na. Parang ganon. Tapos mayroong nagsusuka. Tapos ikaw pang tatawagan. Ay, ano ba to? Sabi ko nga na sunod na team building, naman, yung mag-ayos-ayos naman kayo. Nakakahiya. Parang lahat na lang dito ng venue. Parang, hindi na tayo pupunta doon kasi tapos na tayo doon naghasik ng lagim. O ito naman dito, naghahasik naman kayo ng lagim. Parang ganon. So, hindi talaga na-i-enjoy. Yung nakabay na yung company nyo, hindi na pwedeng hindi na pwede doon. building. Oo, parang gano'n. O sana naman
out tayo. din. Kasi may mga bad experience talaga. Parang halos lahat ng venue. May mga ano talaga kami. Bad experience. Kasi iba-iba yung personality ng tao. Hindi natin sila ma-handle kung anong gagawin nila. Especially under influence of alcohol na. Meron pa nga iba, madidisgrasya na sa daan. Hindi ko na mabilang ilan yung nadisgrasya sa daan after ng team building. Sa sobrang kalasingan. So, yun lang yung experience ko sa corporate. But I am looking forward for this new kind of like a virtual assistant team building. So I'm looking for it naman po. Baka ibang experience na to. Baka mag-enjoy na ako dito. Baka tulad ko, magbago rin yung, diba, yung pananaw mo sa pag-team building. Natawa talaga ako dun sa maghasik ng lagim. Ang cute ni Miss Karen no? O, nagkwento. Hindi ko kasi siya lagi ata nakakausap Kasi pag nag-usap kami ni Miss Karen, parang 90% tawa, 10% yung accounting. Pero fun. Gusto namin, excited kaming makasama ka, Karen, of course, and ma-meet yung family mo. Of course, magtatrabaho kami ni Patrick talaga for 2026 to make a second year anniversary. To be honest, sabi ni Patrick, sa 5 years na daw ulit tayo. Before pa to, sabi ko ganun. Kasi nakikita niya na yung gastos nililista ko yung gastos Sabi niya, ko, ang next niya na, sa 5th year na. At sabi, third naman, ang sabi ko, hindi, third 5th, year. Hindi nyo lang narinig. 5th talaga yung sinabi niya. Pero after that, we're really looking forward for another. Gusto nga namin kada quarter. Charot. Pero hindi. I mean, ngayon, mas inspired kami na parang, maghanap ng client. And, Karen, hindi pa pala namin nasabi na we have a new client. So, mag-usap tayo about dyan. So, baka naman, di ba? Lord, baka naman. Pinagbibigyan tayo ni Lord. Ready na kami, Lord. Testingin ko na kami. Nasa na ba yung blueprint, Lord? Hinahanap na natin ang Yamashita Treasure. Ayun, ang nakakatuwa din. Pero totoo yun, yung kay Miss Karen, yun yung mga usually corporate team building na napupuntahan namin ni Patrick. Yung talagang hindi mo na actually makausap yung mga tao below you or yung mga may mga rank and file, sabi nga ni Patrick. Kasi pag nasa managerial position ka, busy ka for the preparation, di ba? Catering-wise, ano ba yung alak na iinumin? Kasi syempre yung mga bosses mo, hindi naman yan gagalaw Hindi na yan kikilos Or yung mga big boss na, di ba, na magpapakita lang, appearance, ganun. Syempre, parang VIP treatment yun. Kahit 30 minutes lang darating yan, ganun. Sikasuhin mo pa sila. Di ba? May mga ganun. Pag nag-high ka nga dun, hindi niya alam kung saan department ka May gano'n, di ba? Ganun. Parang hindi mo alam talaga anong pangalan no sino yun may gano'n. So, ganun din experience namin ni Patrick sa mga corporate talaga na parang it's hard to reach. Hindi mo actually ma-sit down with a dinner or on lunch, 'di ba? Yung boss, hindi mo 'yon either meron silang isang kubo o isang kabana kapag nasa beach kayo, 'di ba? Yung mga rank and file doon sa dalampasigan, 'di ba? Gumugulong, lasing, 'di ba? May mga ganun Tapos after nung team building, ikaw yung talk of the town. Ikaw na naman ginagagawa mo noon, 'di ba? Pero ngayon may mga videos na makikita mo Monday nasa reels ka na. Siguro yung sa mga malalaking companies, yung parang pinagko-compete pa nila yung per department, di ba? For example, papa-contest sila o cheering competition, sales, warehouse, ganun, di ba? Accounting, ganun. So parang imbis na mag-come together pa sila, parang nagbi-breed pa ng conflict, di ba? Mas magaling kami dyan, panalo kami dyan ng mga ganitong competition, ganun. So, ayun, so talaga ngayon, we're really making the most out of, kumbaga, whatever interaction that we have kasi nga, di ba, we want to make memories, kumbaga, ngayon. And eventually, if we grow up, sana, di ba, I'm sure mahirap na yung i-navigate yung mga ganong team building activities pagka sobrang laki na. Diba? Pero for now, ito yun. Salamat. Ay. Yeah, kakayanin nila. So, lahat nung sumama ngayon sa team building, so pag lumaki tayo, kayo yung mag-ayos. Pag may ilunod nyo, tunurin yun, parang hindi ka na mabubuhay hanggang Monday. Dito ka na lang. Diba? Hindi na dapat naghahasik ng lagim.
Hindi ka na pwedeng, umabot ng Monday. Pero gano'n, 'di ba, as much as possible habang maliit pa lang tayo, we can nandun na naman ako sa breed. Kasi si Patrick, breed ng breed, eh. 'Pag may natutunan kang bagong word, we can breed people. Pero ayun, sige. So, pwede na tayong mag-start dun sa mga, old Hindi pa tayo start? Okay. Pwede pa tayo start. Sa experience po, grabe, sobrang memorable. Work from home, I think, parang kailangan niya talaga ng mga team building, yung magandang activities. Parang ma-unleash po yung authentic character mo po as a person. Tapos, hindi mo po ma-filter yung sarili mo. Yes naman po, because, just because we work online doesn't mean we don't need connection naman.